So, yan. So, second algorithm ng clustering. Sir, ilan ang merong clustering? Madami siya. Pero siguro hanggang 5 lang tayo. Kasunod natin, ano na lang, neural network, deep learning. So, medyo mahaba-haba din yung code nun. Pero, tuturuan ko naman kayo. So, next. So, yung k-means is not enough. Ano? Hindi siya enough na magagamit mo for clustering sa lahat ng klase ng dataset. So, check ko lang muna kung nagre-record nga, ano. Kasi sayang ang effort. Yes, nagre-record. Sayang ang effort. Pero mo nag-klase ka tapos hindi pala naka-record. Okay? So, density-based special clustering of application with noise. Yun yung ibig sabihin ng DBSCAN. So, tingnan nyo na lang ano. Density-based, spatial, hindi special na siopaw ha. Spatial, ibig sabihin space, distance. Okay? So, balik lang ulit tayo. With noise, with application of noise. Yun yung ibig sabihin ng AN. So, ano lang anong madaling definition yan? Isa siyang clustering algorithm na nakaka-detect ng outlier. Simpleng definition. Yung k-means kasi, pinopwersa niya kahit sobrang layo na nung data points. Tama. Dito, meron siyang mechanism para ma-identify yung mga outlier. So, saan siya ginagamit? Sa anomaly detection. So, mamaya makikita niyo yung mga ma-anomalyang data. Okay? So, itong data na to, kung napapansin nyo is, bakit kaya lagi siyang bumibili ng ganitong product? Siguro hino-hoard niya. Marami siyang bumili ng patatas. Parang out of the ordinary. Kung ako'y nasa trade and industry, medyo iimbestigahan ko siya kung merong shortage ng patatas. Anomaly detection. Okay? Pwede namang positive din in terms ng marketing. Halimbawa, na-detect ko siyang out of the ordinary ang purchase niya ng halimbawa ay tissue paper. Tapos nung nalaman ko, ang business pala niya ay hotel. So, operan ko siya ng product na related sa bathroom or anyone else. Halimbawa, sabon. May tissue ka, samahan mo ng sabon. Okay, baka naman. May tissue ka, samahan mo ng hand wash. So, para mga ganon. Okay? So, i-review natin paano ba nagwo-work siya. So, i-compare natin yung limitation ng k-means clustering versus sa DBSCAN. Ang unang tanong agad ng estudyante ko, alin ang mas maganda? May side ba kayo? Sino may sabing DBSCAN? Sino may sabing k-means? So, bias opinion, walang maganda. May specific purpose kasi sila. Okay? Mamaya ipapakita ko sa inyo kung saan nag-fail ang DBSCAN na nagtatagumpay ang k-means clustering. Ang DBSCAN hindi sagot sa lahat ng problema ng clustering. Hindi rin sagot yung k-means. Okay? Basta ang tatandaan nyo, isa siyang clustering algorithm na nakaka-detect ng outlier. Bakit siya nakaka-detect ng outlier? So, i-discuss natin kung paano ba yung, yan yung DBSCAN. Okay? History. Hindi tayo AB history. Huwag na natin pakialaman. Okay? Hindi ko type yan, yung history. Okay. So, by the root word density. So, ibig sabihin, hindi lang distance ang consideration natin sa DBSCAN. Gaano karami, halimbawa, magbibilog ako, gaano karami yung nasa area ko. May specific number. Halimbawa, ikaw ay kasama sa grupo namin, kung within the area is 10 tayo, parang group yourselves into 10. Sa ganitong, sa isang radius, halimbawa na 1 radius na square meter, halimbawa, ibig sabihin 2 meters yung diameter, group yourselves into 10. Kapag hindi kayo nag-group sa 10, hindi kasama sa cluster to. Okay? Outlier ka. Okay? So, tatandaan, yung k-means is meron tayong centroid, tama. Based sa center point, nagsusukat ako gaano kalayo. Wala siyang condition, ilan yung nasa loob. Density nga eh. Okay? Halimbawa, population density, madaling explanation. Okay? Sa Manila, ang land area niya halimbawa is maliit lang. Pero may population siya halimbawa ng 2 million.
No wonder kapag naglakad ka sa Manila, kung susukatin mo per square kilometer, halimbawa, meron kang kasamang 1,000 sa isang square kilometer. Maglakad ka sa New Zealand. Sa isang square kilometer doon, maaaring 10 lang yung kasama mo. Mas marami pa yung tupa na kasama mo kaysa sa tao. So, ibig sabihin, ganun ka-dense. Kumpul-kumpul tayo sa isang square kilometer na halimbawa, ang requirement ko, kailangan 10,000 sa isang square kilometer yung kasama ko. Okay? Density base. Okay? So, yung ibig sabihin, anong strength ng DB scan? Kung meron kang ganyang klaseng data type, tapos gumamit ka ng K-means algorithm, so, clearly, meron tayong, halimbawa, sabihin mo na lang yan ay mga asteroid na naka-cluster. Dito, moon. Hindi ko alam, dami namang moon. Okay? Para sa akin, asteroid yan, hindi yan moon. Clearly, ang tao, makikita niya, 2 cluster lang yan. Okay? Pero, pag pinadaan mo siya sa K-means, susukatin niya yung distance. So, ang K-means classification niya, kung based sa distance, is ganyan, 2 cluster. Tama. Ito yung unang cluster. Kasi spherical lang ang K-means based sa specific distance. So tama. Halimbawa, ito yung center point ko. Okay? Which is hindi ganun ang clustering natin. Malinaw na ang magiging clustering natin is 2 lang. Pero ito yung first cluster, ito yung first cluster, ito yung second cluster. Okay? Pag pinadaan mo to sa K-means, mamaya papakita ko sa inyo, no? So, ganito yung magiging result ito yung nagiging result ng DB scan. Sir, bakit magkakasama lahat? Depende kung anong parameter ang iseset mo. 2 parameter yung iseset natin. So, pag sinabing ng result ng DB scan, ang objective natin is ganito yung clustering. Okay, ulit. Sa K-means, ganyan. Kasi ito yung first group, ito yung second group. Okay? Ang objective natin is ipa-detect na kailangan ganito yung clustering. Moon shape. Kaya moon yung dataset. So, ganyan yung objective. Okay? So, mas maganda, na lang, i-discuss ko na lang, diretso tayo dito. So, tatlong concept ang kailangan maintindihan mo sa DB scan. CBO. Core, border, syempre, yung special feature niya, outlier. So, mag-sample tayo. Kung mayroon kang data points na ganyan, kailangan kong malaman nasaan ang core point. Ito yung simpleng example lang to. Isipin mo kung meron kang 1,000 data points, kinukompute niya yun isa-isa. Napaka-complex ng calculation. Hindi na lang natin nakikita kasi result na yung binibigay sa atin. So, meron akong specific core point. Ang unang parameter na concern natin is epsilon. Ibig sabihin, meron akong 1 unit na epsilon. Ibig sabihin, ganyang kalaki yung circle. Okay? Tayo ang magseset ng epsilon at saka ng minimum sample. Dalawang iisipin dito kapag DB scan. Epsilon value, EPS, at saka minimum sample. Kapag K-means algorithm, ang iniisip lang natin ay number ng cluster. K. So, 2 na yung recommendation natin. Kapag nakahanap siya ng core point, tapos ang definition mo ng minimum points is 2, ibig sabihin, pag within ako dun sa epsilon na 1, kapag nandun ako sa epsilon na 1, ito yung 1. Hindi ko alam kung radius ba siya o diameter. Pero 1 unit distance, malamang ito yun. Ito yung 1 unit distance. Parang magbibilog lang ako. Yun yung 1 unit. Okay? Ilan yung minimum points na required ko sa 1 epsilon? Ang minimum points ko is 2. Nagigets? Ito yung core point. Meron akong involved na 2. Qualified as cluster? Yes. Kasi nasunod mo yung condition ko. Okay? So, next step. So, next step natin. So, kung ganito naman yung nangyari, 3 na kami ngayon. Okay? Kasi isasama mo pa rin sa number yung core point. So, ang mangyayari, point with minimum points in epsilon range. 3 na kami ngayon. So, including the core, ang magiging minimum points ko ngayon is 3. Kung yan ang setup mo. Okay? Yung sa setup natin kanina, minimum points of 2,
Okay, dalawa. Ito kanina, oh. Ito, 1, 2. Pero ang definition ng core point, including yung core kung saan siya nag-umpisa. Okay. Okay? So kasama ang core point ano. Sir, paano na-identify yung core point? Di ko alam paano yung nangyayari sa background. Pero yung mechanism, naiintindihan ko naman. So ayan, epsilon 1, yung bilog, minimum points 3. So next, ano pang meron? So ano yung concept naman na tinatawag na border? So ganito lang yung border. Okay? So meron akong core point, another core point, in epsilon range but does not contain the minimum number of points na tinatawag. So kung meron akong panibagong core, ito ba, namimit ba nito yung condition natin? Yes. Namimit natin. Meron akong isang epsilon na bilog, ilan yung minimum points sa loob? Isa, dalawa, tatlo, apat, apat pa nga eh. Minimum lang ito. Pag nakatatlo na tayo, ibig sabihin kasama na sa clustering. Okay? Ang tinatawag na border is ito. Pag lumipat na yung core point ko dito, for example, yan, nagiging border point na siya. Ano, kapag hindi ko na-contain another circle, ilan lang yung laman nito? Dalawa. So, siya yung nagiging border point. Nagigets ba? Distance metrics pa rin, pero with certain condition na number ng density sa loob. Kaya nakaka-detect siya ng outlier. So, sir, ano naman yung outlier? Halimbawa, ito na yung core point ko. Meron ba akong number na minimum sample sa loob? Wala. Hindi ko na-meet yung minimum 3. Kapag nag-stretch pa ako, wala akong makikita. Ibig sabihin, kakaiba ka na. You are so special compare dito sa 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa 6 points. So, ibig sabihin, medyo may niluluto kang kakaiba. Maanomalya ka. Kasi kakaibang, hindi naman sa maanomalya. Kakaiba lang siya, unique. Dun sa characteristic nung 6 na points. Yun lang ibig sabihin. Cannot be reached by points in a cluster assignment. Kung ito yung sinasabi mong core point, magbibilang ako ng minimum points, wala akong makita ng tatlo within the area. Okay? Kung magbibilog ka dito, halimbawa, yan. Bawa, ito yung core point mo. Hindi lang perfect yung bilog ko, pero nagigets nyo naman yung point ko, ano? Imagine doing that 100,000 times. Kung meron kang 100,000 na data. Okay? Iniisa-isa kasi niya yan eh. Okay? So, yun yung nagiging outlier. Ganun ang nagiging mechanism ng DB-scan. So, ibig sabihin, ito yung sinasabi ko, once ma-determine mo na yung epsilon at saka yung minimum sample, lahat ng directly reachable points to the same cluster is ibig sabihin included dun sa cluster ko. Kung cluster 1 ka, inabot ka ng epsilon value at saka with the restriction ng minimum na na minimum na samples, ibig sabihin tatlo dapat yung nandong points. So yun yung gagawin. Uulit-ulitin mo siya hanggang lahat ng data points mo ay mai-cluster mo or mai-consider mo siya as outlier. Okay? Maanomalya. Okay? Ito yung mga... So, ito lang. Explain ko lang kung ano yung epsilon. Yun na yung epsilon kanina, yun yung bilog. Yung minimum sample, sa loob ng bilog, ano yung pinaka-minimum number. Pag sinabi kong, dyan sa bilog na yan, group yourself into 5. Okay? Minimum. Okay? Pag nag-group kayo ng 4, hindi ko kayo i-consider na cluster. Kasi ang minimum natin is 5. Okay? Hindi ko rin pwedeng sabihin ikaw ay outlier kasi may mga iba ka pang kasama. Okay? Yun yung minimum number of points. Okay? So, ganito. Anong mangyayari kapag nag-adjust ka ng number ng cluster at saka ng outlier point? Okay? Ito, sample lang na dataset. Very obvious. Very obvious kung titingnan mo sa simpleng common sense, kakaibang-kakaiba na siya. Pero kung padadaanin mo siya sa K-means algorithm, sasabihin niya, ito ay same din dun. Kasi mas malapit sa amin. Nagigets ba ako?
Pero sa totoo, hindi tayo magkaparehas. Ang layo ng value niyo sa amin, no? Pero since ang K-means clustering is walang outlier mechanism, it's either i-claim nung nasa taas na ikaw ay katulad namin o kaya i-claim nung nasa baba na ikaw ay same din sa amin kung sino mas malapit. Which is in fact, hindi talaga kahit anong gawin mo, hindi ka matatanggap. Hindi kita anak, hindi kita kamukha. Parang ganyan. Wherein yung K-means is mabait. Dahil magkasing suka tayo ng ilong, matangos ang ilong mo, anak na kita. Hindi ganun. Okay? Ibig sabihin, anomalous yung data natin. Sir, yan lang bang anomalous data? Pwedeng sabihin niya, based sa settings natin, is anomalous na din yan. Kasi kung titingnan mo, kung nag-set ka ng bilog na ganito lang kalaki, maaaring maging anomalous data na din to, kakaiba na din. Pero, to the point na hindi siya kasing extreme nitong tatlo. Kakaiba na kasi siyang data eh. Ibig sabihin, ikaw ay outlier na para sa amin. Iimbestigahan ka na namin, ba't ganyan yung value mo? Ba't ganyang kakayaman? Wala ka naman trabaho. Ba't may Ferrari ka eh? Lagi ka na nang tambay sa kanto eh. Anomaly. Okay? Sabing ganyan. Okay? Yun yung ibig sabihin anomaly. Ang sweldo mo lang is halimbawa monthly is 12,000 monthly, tapos may-ari ka ng McLaren. Okay? Okay? So, yung ibig sabihin, doon mo rin makikita yung anomaly ni Alice Guo. Mayor ka ha? Although may mga business siya, may helicopter kasi siya, may McLaren, so hindi rin maganda maging show-off. Dahil naging show-off ka, napansin ka. Kasi outlier ka sa lahat ng mayor eh. Usually, yung mayor lang namin, ang kotse, Honda Civic. May McLaren ka. Meron kang iba't ibang business. So, see? Kung ika-cluster ko yung data niya, maaaring lalabas yung asset ni Alice Goo is anomalous compare sa mayor ng Lucban, sa mayor ng Batanes, halimbawa, sa mayor ng Tayabas, kung sino man sa dalawa, si Piwa ba o si si Piwa taga dito eh. Alam mo, nagagawa ng politika, nalipat ng residence. Okay? So, nagigets ba ako? Yun yung outlier na tinatawag. Okay, yan. Sir, ano yung negative 1? Sa DBScan, nagka-cluster siya ng negative 1. Ibig sabihin yung mga outlier. Sir, ano yung 0 and 1? Ito yung normal na clustering. Kung cluster 0 ka ba, cluster 1, the moment may nakita ka negative 1, outlier siya. Ibig sabihin, kakaiba ka. Kakaiba ka, pre. Yan. Okay? So, ito, yan. Ito yung ibig sabihin, no? Pwedeng posibleng maging outlier na din siya. Kasi hindi na siya ganun. Hindi siya extreme, pero kakaiba siya dun sa green. Okay? May outlier detection tayo mangyayari. Okay? So, next. Ano pa meron dyan? Ano pang may offer nito? So, ito. Pag tinataasan mo daw yung epsilon, di marami kang naka-cluster. Tama. Pag tinataasan mo yung bilog, maraming data points ang makikita niya. Pero may pang-check nga eh. Gaano kalaki yung epsilon, which is yung circle, tapos ang pang-counter dyan, ilan ang minimum points na kailangan para ma-cluster naman. Malaki nga yung bilog mo, pero ang kailangan mo yung 100,000 sa isang bilog. So ano mangyayari? So titimplahin natin yung epsilon at saka minimum sample. Dito nyo na makikita na ang silhouette score is hindi sinasabi ang totoo. Sa K-means clustering, medyo close sa nangyayari yung silhouette score. Kung anong makikita nyo mamayang silhouette score, hindi yun yung pinaka-best. Pakiramdaman tayo ngayon. Okay? Ito ang moral lesson for today. Hindi porke sinabi ng silhouette score na siya yung may pinakamataas, halimbawa 0.3. Tapos binvisualize mo hindi maganda yung clustering. Maaaring sinabi niya yun yung best, pero sa totoo hindi. Pag gumagamit ka ng DBScan. So, anong moral lesson? Pakiramdaman mo ko yung clustering. Di sir, walang maling sagot.
Meron din kapag sobrang outrageous naman ng clustering mo. Halimbawa, may data ako, sir, meron akong 37 clusters sa customer. What? 37? Ano? So, medyo outrageous siya. Okay? So, pwedeng 3 lang, 5. So, pakiramdaman tayo. No? Pero tuturuan ko kayo ng mga best practice. Hindi man natin siya gagamitin na exactly, pero pakikiramdaman natin siya. Okay? So, pag pinaliit mo naman yung bilog, edi kakaunti lang yung makikita mong clustering. Okay? Halimbawa, maliit lang siya. So, basta yung epsilon yun yung bilog natin nakikita. So, paano pag makikita mo yung epsilon value? Pwedeng mag-run ka ng maraming DB-scan model. Mag-a-adjust ka ng epsilon value at minimum samples. Okay? Tapos, ilan yung inaalaw mo lang na percentage ng outlier. So, sasabihin ko, mag-DDB clustering tayo pero ayokong tumaas sa 50% ng data ko is outlier naman. Hindi na kasi makatotohanan. Kalahati ng data ko is outlier. So, mag-a-adjust tayo. So sa laboratory, ang crucial na matutunan nyo dito is maghanap ng outlier kung ilan lang yung allowed. Ako magseset. Kasi sabi ko nga, pakiramdaman lang, di ba? Hindi ko pwedeng masabi na kung ang epsilon value mo ay 2.5, sa kanya ay 2.4, ay mali. So, ibe-base natin dun sa number ng outliers, allowable outliers. So, ako magseset. Ako ang boss eh. Okay? So, ayan. Pag naman extreme yung value mo, edi hindi din. So, ganun din. Since ito'y DB scan, required din i-normalize yung data. Kasi, distance metrics, so, ino-normalize pa rin natin. So, gagamit pa rin tayo ng elbow method. Pero, ang gagamitin natin sa elbow method is k nearest neighbor. Hindi tayo gagamit ng inertia. Babalik yung k nearest neighbor natin. Yun kasi according dun sa computation nila, mas magandang gamitin yung k nearest. Di ba pang-classify siya? May feature siya. Remember, ang k nearest neighbor ay distance din. Tama ba? So, yun yung gagamitin natin. Instead na inertia, yung sum of square, so gagamit ako ng k nearest neighbor. So, hanapin natin yung epsilon value at saka yung minimum sample. So, siguro ano na lang to. Yan, ganyan yung magiging itsura. Elbow din siya, pero papaganon naman yung drawing, hindi papaganon. Naka-reverse lang. Okay? So, sa outlier naman, ito, gaya niyan, oh. Kapag masyadong maliit yung epsilon value mo, ilan yung cluster na ginawa niya? 8. Para sa akin, 2 cluster lang yan. Pag napaliit yung epsilon value mo tsaka minimum sample, pansinin nyo, may sariling grupo to, may sariling grupo din to. Ibig sabihin, unique sila. Group 1, Group 2, Group 3. Wherein, para sa akin, 2 lang ang cluster nito para sa akin, then outlier yung matitira. Nagigets? Pag napababa yung value mo na epsilon tsaka minimum sample, ganito yung magiging result. Kaya sabi ko, pakiramdaman mo yung dataset. Para sa akin, 2 cluster lang yan. Tapos, the remaining is outlier. Gaya nung kanina. Tama na yung kanina eh. Eh, sir, sabi mo walang mali eh. Mali pa rin to para sa akin. Kasi sobrang lapit na nung iba. Okay, ikaw consider ko outlier siya. Pero wag mong sabihin sa akin, 7 cluster yan. Hindi ako maniniwala. Okay, pakiramdaman lang dito. Kumbaga sa gitara, seseprahin mo siya. Okay? So, yung ibig sabihin. So, sample tayo. Kung ano yung code niya. So, ito, sample. DB clustering. Again, wag nyo nang basahin to. Diniscuss ko na yan. So, may import tayo. Sir, bakit mayroon tayong random state? Gagamit tayo ng k nearest neighbor para do sa epsilon value, which is may random state siya. Sir, ano ba yung random state kapag k-means? Stochastic kasi siya. Ibig sabihin, iba-iba yung measurement niya kapag hindi ka magde-declare ng random S. Pansinin nyo, iba-iba ang sagot natin ng k-means kapag hindi tayo naglalagay ng random seed. Stochastic kasi, i-search nyo na lang kung ano yung sa mathematics. Okay? So, ibig sabihin ito, ganyan, randomly determined. Pag sinabi ko stochastic,
hindi laging yun at yun ang result. Kaya tayo, sa K-means, at saka doon sa ibang ano natin, is meron tayong random seed. O, okay, random S, 101. Kung ano mang meron tayong random state na makikita is 101. So ito lang yung dataset natin, moons. Yung pinakita ko kanina, feature 1, feature 2. Sir, may label. Classification yan? Pwede. Pero tatanggalin ko muna yung label. Okay, wala tayong label. Pwede siyang pang-classify eh. Kasi predetermine yung label, pero tatanggalin ko muna. Ay, dinrap natin. Walang question, nagdrap tayo. Okay? Reduce DF. Nandyan na tayo. Visualization. Yung pinakita kong graph kanina. So, ang graph natin is yung moon. Moon dataset. Yan. Yung nando sa presentation. So, ilang cluster? Sa vision ng tao, dalawa lang. Sa vision ng K-means, ulitin ko ulit, dahil ang K-means ay, spherical, so dalawa ang cluster, pero hindi yung ine-expect natin. Ang tao kasi magaling mag-detect ng patterns. Ang machine hindi. Kailangan mo siyang turuan. Pero once na natutunan na siya, na-train mo na siya, na ma-detect niya ay dalawang cluster lang, doon na tayo kakabugin pag natuto na siya. Okay? Kasi kaya niya mag-process ng millions of information at a time. Yung utak kasi natin, hindi eh. Sa unang tingin, visually, yes, dalawang cluster. So, walang question doon. Ginarap lang natin. O, nag-apply tayo ng K-means. Dalawang cluster. Alam ko, dalawang cluster. Pero ang mangyayari dyan, ito, nag-fit lang ako, nag-predict ako kung ano yung magiging cluster, then ipinlat lang natin. Ito yung nakita nyo sa presentation. Dalawang cluster, pero hindi yan yung ine-expect natin. Okay? Hindi, kahit kailanman, kahit anong value ng K-means na gamitin mo, hindi niya madedetermine na ito at ito ay magkaibang cluster. Yes, magkaiba siyang cluster, pero sumapid siya dun yung yellow dun sa baba nung purple. Nagigets? Kasi wala siyang mechanism ng density. Okay? Paano nating ipaparecognize sa DB-scan na yan ay dadalwa lang? So yan, DB-scan. So yan, na-explain ko na yan. Pero kung gusto nyong ayaw nyong panoorin yung video, dito na lang, pwede din naman. Okay? So gagamit tayo ng K-distance graph. So again, ibabalik natin yung K nearest neighbor. Gagamit ako ng library ng K nearest neighbor. Okay? Sir, ano yung gagawin kong minimum sample? By practice, ganito ang minimum sample. Saan ka mag-uumpisa? Sabi niya, kung ilan yung dimension mo, i-times 2 mo lang. So, ilan yung dimension ko? Dalawa, times 2. Dalawa lang, ita-times 2 ko lang. Ang maganda daw, starting point, pero sabi ko, hindi ito rule. Ang magandang starting point, kung ilan yung dimension mo, i-times 2 mo lang. So, sample, gagawin ko lang munang 4. Diyan tayo mag-uumpisa. Para may baseline ka kung saan ka mag-uumpisa. Then, K nearest neighbor, ang nearest neighbor ko is 4 units. Sa loob ng bilog, 4 units. 4 dapat kami. Group yourself into 4. Tapos, if-inifit lang natin. Pansinin nyo, di ako nag-predict. Bakit sir hindi ka nag-predict? Classification kasi ang mangyayari kapag pinredict ko siya. Tama ba? Ang gusto ko lang malaman, gaano yung kalayo yung distancing. Kaya hanggang fit lang. Okay? Sir, ano yung distances at saka indices? Okay? Bawat isang distance, halimbawa, index 0 yung distance. Tapos, gaano kalayo yung distance natin dun sa K nearest neighbor yung mapoproduce niya. Remember, maraming points yan. So, maraming computations yung nagaganap. Ito, may explanation ako dun sa tabi. Pag sinabi mong distances, siya yung matrix where each row contains the distances, balik tayo doon sa kabila, to the nearest, kung ilan yung neighbor na dineclare mo, edi 4 neighbors for each data point. Yung indices, edi index point lang ng matrix from 0 to 300. Yun ang magiging index kung yun yung aabutin. Okay? Sabi dyan, yung EPS value ng DB-scan, yun yung magdedetermine ng maximum distance. Kaya,
kapag gumagamit ka ng nearest neighbor, naghahanap tayo ng optimal na EPS value. Gaano kalaki yung bilog. Ginagamit natin kay nearest neighbor. Okay? Kaso may process siya. Okay? Pag nahanap mo na yung distances, papakita ko lang sa inyo kung ano itsura ng distances. Sige, execute ko lang muna to. So, punta lang muna tayo sa baba. Papakita ko sa inyo kung ano yung value ng distances. Actually, ito na yung graph. Ito na yung graph, ano. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung laman ng distances na nakikreate natin. Okay? Sir, bakit apat yan? Ito yung unang point. Apat eh. Ama, first distance, second distance, third distance, fourth distance. Ang hahanapin natin yung pinaka-maximum distance. Kasi kung magdo-drawing ka ng bilog, ano, pwedeng ito yung first, second, third, fourth. Hahanapin natin yung maximum distance. So, yung ibig sabihin. Sir, ano naman yung indices? Para makita nyo lang kung ano yung mga value. So, i-comment ko muna to. Kasi may mga value tayo dyan. So, yung indices natin, saan ko lang nahanap na index point? So, halimbawa, ito ay indices. Indices nga ba? Yung nandun sa taas. Okay? So, ito indices. So, kung i-execute natin, bibigyan lang ako niya ng 0 to, hindi ko alam kung saan natatapos. Maaaring may 300. 300 yung points natin. So, yung una, index 0, index lang, as in pangalan lang. So, yun yung magiging index. Then, para maayos mo siya, since hindi siya naka-arrange, so, ang gagawin mo, isosort mo yung distances. Sir, ano yung negative 1 sa bandang huli? Pinakahuling value. Tama. Kasi yun yung pinaka-maximum distance. Hahanapin natin yung maximum distance, isosort natin ng ascending order. Pag sinabi mong NP sort, ascending order nung k distances. Sige, silipin natin yung k distances. So, ito yung magiging value ng k distances. Okay? Naka-arrange siya in ascending order for each point. Ang dami niyan. So, pag i-graph mo na siya, ganito yung makikita mo. So, pinlot ko na dito yung k distances, may x and y. May x and y na siya. So, ito yung magiging k distance. Sige, save ko lang. So, yan. Sir, bakit number 4 dyan? Kasi apat yung sample natin eh. Fourth nearest neighbor distance. Yun yung pinaka-maximum, yung pinaka-apat na distansya. So, ito yung fourth. Sir, ibig sabihin, itong mga nandito sa side, yan yung possible maging epsilon value ko, EPS. Sir, ano magiging value ko dyan? 0.16 ba? Point something? So, kung nakukulangan ka pa dyan, i-increase natin, sabi ko nga, pakiramdaman. Ito ay minimum lang na recommendation. So, kung gagawin ko siyang 8, gagawin ko na siyang 8. Tapos, titingnan ko ulit yung graph. So, bakit dumami, sir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ito yung distances. Kailangan ko ng 8 iterations. Saan, sir, siya kumilo? Sharply. Pakiramdaman, hindi ko rin masasabi na 0.16, hindi ko masasabing 0.18, pero by experience, gumamit ako ng 0.2. Hindi ko masasabing mali or tama itong 18, 16, at saka 14. So, pakiramdaman tayo 0.20. Okay? So, yun yung gagamitin ko. 0.20. Ito yung data points sorted by distance. Yan, no? Ito yung mga indices na sinasabi ko kanina. From 0 to 300. Naka-arrange siya ng lowest to highest. So, yan yung nagiging k distance. Okay? Kung meron ka ng k distances, sige, i-execute ko lang to. So, meron na akong k distances. Sir, pwede bang mag-rely ako sa silhouette score? Ito yung sinasabi ko, hindi totoo yung sinasabi ng silhouette score. Sir, gagamit ba ako dyan ng yellow brick? Sad to say, ang yellow brick is for K-means clustering lang. Naghahanap kasi siya ng N cluster. Hindi natin pwedeng gamitin yung yellow brick sa DBSCAN. Pero may isang way. Gagamit ka ng metrics na silhouette score sa sklearn. Okay, then gagamit ka ulit, syempre, ng DBSCAN. Sir, ano ibig sabihin ng lin space? Bumalik yung elective 1. Linear space from point 2
to 1.1, bigyan mo ako ng 10 spaces, equal space. Gagawin ko siyang x-axis. EPS value. Ibig sabihin, itetest ko siya ng EPS value ko ay 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, and so on and so forth. Okay, ito na yun, no? DBScan, ang EPS ko ay 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Ano yung minimum sample na isinet natin sa taas? 8. Okay? Ipipredict ko kung ano yung magiging label based sa DBScan. Pag sinabi mong fit predict, lalagyan ko na ng cluster. Pinangalanan lang natin na labels. So, medyo kakaiba lang. Merong if statement sa loob. Okay? Ano ibig sabihin ng set labels? Ano ba ibig sabihin ng set natin sa elective 1? Kung natatandaan nyo yung set natin. Halimbawa, may declare ako na 1, 1, 2, 2, 0, 0. Anong mangyayari sa data ko? Ang ibibigay lang sa akin ay 1, 2, 0. Tinatanggal ko yung duplicate. Okay? Tapos, gagawin ko lang siyang set para mawala yung duplicate. Ito, parang sinabi kong set. Pwede sasabihin ko 1, 2, 0. Gaano kalaki yung set? Pwede sasabihin ko ay 3. Is 3 greater than 1? Ibig sabihin, more than 1 cluster yung ginawa natin. Is 3 greater than 1? Sige, ilagay mo yung silhouette score. Ng ano? Nung dataset ko, tapos yung specific label niya. Ano ba siya? Cluster 0, cluster 1. Okay? Kapag cluster 0, cluster 1 siya, qualified. Ngayon, kapag ang cluster niya, ang score niya ay negative 1, yan yung outlier natin. Igagraph ko kasi siya. Kailangan ma-determine ko alin yung 0 and 1. Kung may 2 ka, may 3, may 4. Tapos alin yung anomaly, which is yung negative 1. Then, i-append mo lang yung score. I-append mo lang yung score. Bubuin natin yung score. So, yan yung mangyayari. Ito yung mga score. 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. So, nag-expect tayo na ang epsilon value ko is 0.5. Tama. Kasi sabi niya, based sa silhouette score is 0.5. Kung igagraph mo siya, ko siya, EPS value against dun sa silhouette score. So, ganito yung mangyayari. Kung igagraph ko siya. So, silipin niyo yung graph natin. Sabi ko sa inyo, kapag magaling kayong mag-graph, trabaho na to. Data visualizer ka. So, based dun sa program natin, ang best EPS natin is 0.5. Ang score kasi niya is around 0.4 something. 0.4 nga ba? 0.6. Sir, nasan yun? Kung isusulat natin. 0.6 ba o 0.58? Okay? So, halos hindi na nagbago dito. Pare-parehas. So, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. So, kung titingnan mo yung graph, nasa 0.5. Tama. Sir, paano nalalaman? Ito, may argmax. Nasaan yung index na may pinakamalaking S-score? Nag-drawing lang tayo ng line nung may pinakamalaking score. This will be the best EPS. Sino yung may pinakamalaking best EPS? This will be the best score. Ginrap lang natin, tapos nag-drawing lang ako ng vertical line para dun sa best EPS. Ang best EPS natin is 0.5. Okay? Pero kung naintindihan nyo naman to, enough na yan. Pero para sa akin, ang isang magandang karakteristik ng data scientist is kaya niyang i-visualize yung result. Kasi mahirap intindihin kapag ganun lang. So, ito yung result ng graphing natin. Sa lab naman, open source naman yung code. Pero from time to time, kailangan may baguhin kayo. Hindi ko naman pinagdadamot yan. Kasi imagine, kung di ako mag-open notes, kahit ako nga, hindi ko kaya ito ng open notes eh. Nagko-consult ako dun sa mga previous code ko. So, ba't pahirapan ko kayo? Ako nga eh. Ganun lang yun. Pag hindi ko kayang gawin, ba't ipapagawa ko sa inyo? Yan ang motto ko sa buhay. Ano? Ganun ang teacher. Ay, iba-iba nga kami. Pero para sa akin, i-show mo muna na kaya mong gawin. Sasabihin ko, mag-research ka. Hindi nga ako nagre-research eh. Ba't uutusan mo kung hindi ka nagre-research? Di ba? Okay? So, pag poprogramin mo ako niyan, ma'am, pakita ba muna sa amin na kaya mong ang gawin? Para meron akong trust
na nasa mabuti akong kamay, di ba? Grabe. Para alam ko na iniisip niyo. Hindi, generally, gano'n naman talaga dapat ang teacher. So, unfortunately nga lang, hindi lahat kami is the same ng personality na kailangan yung pakisamahan. Gaya nyo, ibang personality. Pwede ko siyang biruin, halimbawa siya, hindi. Pero nabibiro ko siya. Kasi alam ko si Berin, hindi yan ma-offend. Ako, nabibiro namin siya ni Sir Yulo. Si Montales, hindi ko alam kung pwede siyang biruin ni Sir Yulo. Kaya ay si Riz. Pero lahat naman ata pwede kong biruin. Basta wag lang offensive. Okay? Wag lang offensive. Okay? So, yan yung ibig ko sabihin. Sabi niya, ang epsilon score niya is 0.5. Nag-set tayo ng minimum sample is 8. Ay, di yun yung gagamitin ko. Tama. Yun yung gagamitin ko. Kasi sabi, yun yung pinakamaganda eh. So, yun yung gagamitin ko sa model. 0.5. Tapos gagawin kong 8. Okay? Sir, anong ibig sabihin nito? Bakit meron kang ILO, ganyan-ganyan? Ganito na kasi itsura ng data natin. Huwag kayong malilito, minsan tama yung solution nyo sa lab, mali yung sagot kasi hindi nyo sinisilip kung ano ng estado ng reduced DF ninyo. Halimbawa, if i-feed ko ba to nakasama yung K-means cluster? Minsan na-overlook nyo to, tama yung solution, mali na yung data frame sa baba. Kasi nilagyan nyo na ng K-means cluster eh. Kaya meron ditong hanggang 2 lang. Kasi hindi ko isasama yung clustering ng K-means. Ginawa ko yan kanina para makita ko yung clustering ng K-means. Pero since ipaprocess ko na to sa DBScan, di ba hanggang dito lang? Maraming ganitong case sa laboratory ako napapansin. Tama yung ginawa. Pagdating sa huli, hindi niya napansin may extra na siya na data. Parang sinabi mong if i-need mo to sa DBScan, which is hindi ko kailangan yung K-means cluster. So from time to time, silipin niyo yung data frame. Attention to details. Okay? Madali lang naman sumilip ng data frame eh. Hindi ka uubos dyan ng 5 segundo. Okay? Silipin nyo. So, ibig sabihin, hanggang 2 na lang. Okay, gets ba? Kasi nandun yung laman ng data frame ko eh. So, tapos, maggagawa ako ng panibagong DB cluster. Ito siya oh. Ito ay para sa K-means clustering. Nag-exist na siya before. Gagawa ako ng panibagong column para sa prediction ng DBScan, which is DBScan cluster. So, pag ginawa mo yan, mako-compare mo yung K-means against DBScan. So, pag i-visualize mo na yung DBScan, wala kayong question sa, sir, ano mo na ibig sabihin nito? So, ibig sabihin lang, may na-produce ako na cluster, ano lang yung unique cluster? Kasi marami tayong mapuproduce na cluster eh. 01, 01, 01. Ano lang yung unique? Balik ka sa elective 1. Ang unique natin is 01 at saka negative 1. So, yun yung ilalagay natin sa unique cluster. Parang sinabi mo dito sa part na to, na ito ay 0, 1, at saka negative 1. Yan yung nakita ko sa DBScan cluster na data frame. Halimbawa, nakita ko yan, 01101. Ano lang yung unique? Ay di 0, 1, tsaka negative 1. Diyan lang ako mag-iterate 3 unique cluster. So, yun ang ibig sabihin yan. So, then, pag nahanap ko na yung cluster data, at yung DBScan cluster ko ay equivalent dun sa cluster data, ipa-plot ko ngayon siya. Okay? Na merong label, legend, na DBScan, tapos, ano yung pangalan ng cluster na makikita ko? Itong nandito sa side. Cluster 0 ba? Cluster 1? Cluster negative 1? Tapos, ipo-project ko lang siya. So, ang expectation natin, yan. Ito yung nangyayari sa DBScan. Ito yung nandun sa sample kanina. Lahat ng optimal value, nilagay na natin. Pero hindi niya na-recognize na tayo may 2 cluster. Yun yung sinasabi ko. Huwag kayong makikinig dun sa ginawa nating graph. Ano lang siya, guide. Pwede kang tumaas, pwede kang bumaba. So, ang gagawin natin, mag-a-adjust tayo para makuha natin yung cluster. So, for example, gagawin ko yung tunay na para mabilis. So, i-adjust ko siya sa 0.2.
Okay? So, titingnan natin kung kaya niya i-cluster dun sa gusto nating gawin. Okay? So, ipe-play ko lang ulit to. So, ito yung magiging clustering. Yes. So, ibig sabihin, based sa density-based clustering natin, na ipo-project natin na gawin ng machine learning na ma-recognize siya na itong part na to, at saka ito, ay same lang ang characteristic. Yan yung ibig ko sabihin. So, ulitin natin. Ibang dataset naman, pero same process. So, mag-open lang ulit ako ng notebook. Kinapi-paste ko lang yung code. So, try natin na circles. Okay? So, ito. Try natin to. Same dataset lang. Wala akong binagong code. Nagbago lang ay dataset. Okay? So, iraran ko lang. Pansinin nyo, kinapi-paste ko nga lang eh. Marami ng session. So, i-close ko na si Pandas. Okay, terminate ko siya. Hanggang 5 runtime lang kasi siya. Pero kapag paid version, kahit ilan eh. Ibig sabihin, nagka-classification ka dito, nagka-clustering ka, nagta-time series ka. Sabayan. Okay? So, iniran lang natin. So, tingnan natin yung optimized value. Pabilog naman siya, pabilog. Dapat ma-recognize na ito ay same, tsaka yung nando sa labas. Dalawang cluster din lang. So, nag-DB scan tayo. K-means, ang sabi ng K-means, ganyan. Violet, tsaka dilaw. No. Pangit. Okay? So, nag-maximum distance din tayo. Nag-minimum sample tayo ng 4. Pinakiramdaman natin. So, nag-adjust tayo ng 10. Nag-adjust na ako ng 10 dito, ano. So, ang tunay niyang value is, ang epsilon niya is around 0.25. Minsan, nasusunod yung epsilon eh. Minsan, pero hindi lahat. So, dito, nasunod 0.25. So, again, same algorithm. So, DBScan, ano yung final model natin? So, tingnan ko lang kung ano yung naging final model natin, ha. So, sabi dito, ang best epsilon ko is 0.25. Best, tama. EPS value. 0.30, sabi niya. Okay? Pero, kung ang minodel natin, so sige, try ko muna ng 0.30. Tapos, meron akong minimum sample ng 10. 10. Titimplahin nga natin. Try natin kung kaya niya. Okay, so i-visualize ko lang. So 0.3 tayo. No. Okay? So i-adjust natin. How about ibababa ko siya, halimbawa 4 lang. Sige, 4 na lang. 0.30 tapos minimum samples ko is 4. Kailangang ipa-recognize lang natin na dalawang cluster na circular. So kung i-execute ko ulit, ayan, 0.3 tayo ha. Sabi niya yun yung pinaka-best. Pero not. Okay? Guide lang. So, kung bababaan mo pa, sa about 0.25, actually, ito na yung ano. Tingnan natin, kasi ang point to yung nakasulat kanina eh. So, kaya niya ba niya ma-recognize yung plot? So, I think yes, pwede na siya sa 0.25. Okay, may na-detect siyang outlier? Wala. Okay? Para kasi yung anong tawag dito? Parang ripple effect kasi yan. Ba, may bilog dito, kasama yung distance. So, sasamahan na kita hanggang sa maubos mo siya pabilog. Parang may ripple effect ba? Kung K-means clustering lang yan, ay di distances lang. Kaya ang hatian niya is ganito. Ibig sabihin, malapit lang ako dyan. Ay di hatiin ko siya sa dalawa. Tama. Parang pizza, hinati niya sa gitna. Pero hindi ganun yung clustering na gusto nating mangyari. Okay? Yan ay synthetic data lang. So, sa susunod, totoong data yung gagamitin natin. Okay? Dun kayo mahihirapan mag-decide kung 0.2, 0.4, pero yung sinusulat natin ditong mga metrics, gawin nyo siyang guide. Pero hindi natin siya totally susundin. Okay? So sa laboratory natin, pakiramdaman. Kung ang pakiramdam ni Panyebe ay ganito, ni Maureen ay ganito, di pakiramdam. Pero ang susundin natin yung pakiramdam ko. Yung feelings ko. Kasi ako yung may experience ng na mag-handle ng ganitong data. Okay? So, syempre, para meron tayong tama o mali pa rin, kasi mahirap mag-judge ng DB scan clustering sa totoo lang,
So, yung feelings ko ang susundin. Ano, pag type ko, tama ka. Pag hindi ko type, yung numbers, edi hindi. Okay? So, ganyan yung gagamitin natin. So, DB scan clustering na tinatawag. Okay? Ang lab pa natin ay K-means. Huwag kayong mag-alala. Nasa K-means. Next week, tayo ay DB scan clustering. Okay? So, question. Meron pa tayong 5 minutes. Question? Miss Dero? Yes? Wala, okay. Sir, anong kasunod na clustering? Hierarchical naman. Madaming clustering na tinatawag. Yung top 5 lang na nagagamit ko sa research, hierarchical, HD scan. Ano? Ang Wednesday at saka Thursday dyan. Oh, madali lang naman yun eh. Kain-kaya mo yun. Hindi lang yun. Kasi wala kasi silang klase noon. Pina-take home ko na lang yung isa activity. Kung hindi magtatampo yung iba. Pag nagtatampo naman kayo, edi magtampo lang kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. Okay, bigayan lang tayo eh. Hindi ano nga. Edi go. Anyway, kahit naman open notes, nagkakamali pa rin naman kayo eh. Sa totoo lang, ando na nga yung code eh. Pag mag interpret siguro nagkakamali lang kayo sa interpretation. Sabi ko nga, tama yung solution, mali yung result. Depende nga kasi sa interpretation mo ang data. Ang data is napaka-relative. Ano, kung si Berin ay pogi sa inyo, maaaring sa iba ay hindi. So, ganun lang. Ano, kung type may mahabang buhok, maaaring short hair ang type ko. Ang data ganun din. Ano, pero hindi sinasabi na walang tama o mali. Ano, mas madaling maka-distinguish ng pattern ang tao kaysa sa machine. Ang objective naman natin dito sa elective 1 to 3 natin is paano natin turuan yung machine para ma-distinguish na yung pattern. Gaya nung DB scan kanina. Hindi niya mare-recognize yan unless susupplyan natin ng right information. Ichuchuchu ko sa'yo, point to yan para yung ibig sabihin ng machine learning, tuturuan mo siya maka-recognize. Tao pa rin naman ang gagawa ng paraan paano niya mare-recognize. Okay? Pero pagdating ng neural network, autonomous kasi yun eh. Bahala siyang pumili ng variable, itetest na lang natin kung tama yung result. Pag neural network, hindi tayo magko-correlational analysis. Bahala yung computer maghanap ng kung anong variable lang nararapat, tapos itetrain lang natin siya para maglabas siya ng tamang result. Machine learning. AI. So, yun yung ibig sabihin. Okay? So, save. Wait lang.